So good morning, welcome to my not so happy vlog for today. Um, Today is June 1 and I just wanted to share yung isa sa mga pinakamalungkot na birthday na naranasan ko. Kidding aside, last May 25 is actually my birthday. Tumapat siya ng Sabado. So, I decided na parang instead na kumain lang kami sa labas, gusto ko naman pumunta somewhere kasama ng family ko. So, around 2 weeks siguro before nung actual birthday ko, naghahanap na ako ng mga resort sa Laia, Batangas. Fully book na halos lahat. Dami ko na nakausap, isa ko na yung mga nandun sa Google Map. Tapos, yun, medyo nahirapan ako. Pero fortunately, meron pa rin naman akong nakita na resort. So, nung nag-okay sila na may available, binook ko na agad. And then, unfortunately, during that time, dumating naman yung pinakaunang bagyo ng 2024, si Bagyong Aghon. At ang nakakatawa pa dito, dumating siya sa araw ng birthday ko. Invited ka, te. Pero actually, before ko i-book kasi yung sa resort, tumitingin na ako sa mga forecast ng Pag-asa. May nakita naman nga sila talagang low pressure area. Pero yung truck kasi, as if hindi siya dadaan. Nandun lang siya sa gilid. Pero yun nga, nung mismo nandiyan na yung bagyo, tumama siya mismo sa Batangas. Nagkaroon pa ng parang day 1 yata naging signal number 1, tapos day 2 naging signal number 2 siya. So ayun, to cut the story short, pumunta kami dun sa resort kasi 3 PM yung check-in namin so umalis kami dito ng mga around 9 or 10. So bumiyahe kami na matagal, tapos pagdating naman namin dun, hindi rin naman kami makapag swimming kasi nga umuulan. Though medyo kalmado pa yung tubig that time. So, sige, tinulog na lang namin with the hope na sana kinabukasan mag-okay. Tapos, the whole night talaga is sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng hangin. Tapos, pagdating pa ng kinabukasan, though hindi ko na na-video, sobrang lakas na ng alon dun sa dagat to the point na hindi na sila swim ng kahit bata ng matanda. Tapos eto na, kinabukasan, parang though ang check-out namin is around 1 PM pa sana, parang mga 8 or 9, nagsabi na ako dun sa family ko na umalis na lang tayo kasi nga baka naman ma-stuck kasi ganoon din naman, di naman kami makakapag-swimming. So eto na, nung paglabas namin, baha na. Kasi nga, signal number 2 na sa Batangas. And tuloy-tuloy yung gabi ng ulan. So, karamihan nung mga nadaanan namin, sobrang baha. Nagkaroon na ng stranded kasi may mga sasakyan na hindi kayang lumusong sa baha. Pero, thank God, itong video na to, sobrang parang 3 minutes na nakahinto yung puso ko dito. Kasi hindi ko alam kung titirik ba kami or what, kasi kung titignan nyo halos wala talagang nag-push na pumunta doon or lumusong sa baha kasi sobrang haba ng baha. Tapos hindi mo matansya kung malalim mo syempre Batangas to, diba? Parang hindi ka naman familiar doon sa daanan. So nung may nakita kami na sasakyan na Innova din na tumuloy, yun, pinush na lang din ng biyanan ko na sumugod din kami. Pero kumbaga nagpipray kami na sana wag tumirik along the way kasi kung titignan nyo, ilog yan, diba? Ilog yung katabi. Tapos talagang since mahangin, umaalon yung baha. Baka may possibility nga daw na pumasok yung tubig doon sa loob ng sasakyan. Pero thank God, naka-push kami. Itong puting sasakyan na nakikita nyo, kawawa naman kasi nakita ko meron mga batang nakasakay dyan. So, na-stuck sila dyan sa middle na yan. Pero, ayun nga, just to share, parang kahit yung time na yun, syempre napafrustrate ako kasi ginastosan mo, pinagandaan mo, tapos pagdating doon, wala lang, natulog lang kami.
Pero, syempre, thankful din kami kay God na kahit papano, diba? Nakauwi kami ng safe that time. Hindi na kami naabot na ng gabi, di kami na stranded. Hindi tumirik yung sasakyan namin. Nakauwi kami ng safe. Yun na lang talaga yung pinagpapasalamat ko. And, yun, siguro looking forward na lang for another year. Baka next time naman makabawi na. So, ayun, yun lang. God bless. Bye-bye. Naku, nakarang ba tong shit. Yun na, konti na lang, konti na lang. Ay, Mr. Lord. Save us too. Thank you po. Salamat po. Thank you, Lord. We made it.